6, and this is in the mini flyweight division. Oh, dito pa lang po sa first. Pinoy prospect na malakas sa suntukan at mga chicks ating kilalanin, kabady. Bago ang lahat ay pakisuportahan ang page na aking pinamagatang Sports Update at pakihit ang subscribe at bell button para lagi kang updated, kabady. Maraming salamat. Noong May 13, 2023, sa laban ng ating Cuadro Alas Janriel Casimero versus Pilipos Ngitumbwa ay may isang Pilipino warrior ang naging undercard laban sa higanting kalaban na nagmula pa po sa bansang Japan na si Ayamo Hanada. At pagkatapos nga ng laban nito ay napayakap pa ang ating prospect nating ito sa round girl at ito ay kinatuhan ng mananood sa event na iyon at naging trending sa boxing community maging sa YouTube at iba pang social media platform. Ang ating bida sa video ngayon ay ang Pilyo at Pasaway na isa sa mga top rising prospect ngayon ng ating bansa at lumalaban sa flyweight division. Wala nang iba kundi si Vince Paras. Pinaniniwala ang isa sa pinakamagaling na prospect ng Pilipinas sa kasalukuyang panahon. Pero sino nga ba po si Vince Paras, mga kabady? Ang ating bida sa kwentong ito ay nagmula pa sa General Santos City kung saan din pinanganak at lumaki ang ating nag-iisang 8th Division World Champion Manny Pacman Pacquiao. Na-discover si Paras noong prime days ni Pacquiao at ang nakadiscover dito ay si Coach Freddie Roach. Ani umano kay Freddie Roach na nooy nanlilimos pa ito, makakain lamang at laging nanonood pag may training si Pacquiao. May reunion si Coach Freddie Roach at ang binatilong nanlilimos lang noon pero ngayon undefeated na boksingero sa tulong ni Coach. Masaya ang muling pagkikita ni na Coach Freddie Roach at ng batang boksingero na si Vince Paras kanina. March 2014 nang magkakilala sila sa General Santos City. 15 taong gulang si Vince noon. Nanlilimos lang at pasilip-silip habang nag-iensayo si Manny Pacquiao sa gym. Ngayon, champion boxer na si Vince matapos masungkit ang WBO Asia Pacific Youth Light Flyweight Belt. Tuwang-tuwa si Coach Freddie nang ipakita sa kanya ni Vince ang WBO belt niya. At ang idolo niyang si Manny, ngayon kada upang palad niya na. Nakita umano ng potensyal ni Roach ang batang prospect at naawa umano siya rito kaya inalagaan niya at tinuruan upang maging mahusay na boksingero. He was a young man when I met him and he was living on the streets and I took care of him, gave him new boxing gloves every time I came here and so forth, and he used them for a good thing. He had a rough life, but now everything's going really well and he's winning championships. Isang orthodox fighter at 5'2" lamang ang tangkad, nagsimulang sumabak sa professional boxing noong July 11, 2015 at simula nang naging professional ito ay marami ng pinataob at pinahirapan sa ibabaw ng lona ang bida nating ito. 2 beses na rin itong napalaban sa world title fight noong 2018 laban sa kababayan nating si Jonathan Takuning para sa WBC International Flyweight at laban sa Japan Warrior na si Hiroto Koyoguchi para naman po sa IBO World Minimum Weight. Pero hindi nagtagumpay ang ating prospect sa mga laban na ito, kabady, sapagkat natalo ito sa pamamagitan ng decision. Dahil dito, natuto at bumalik ng mas matalino at mas malakas si Paras makalipas ang 1 taon at naging sunod-sunod ang panalo. Noong nag-comeback nga po ang ating prospect na si Vince Paras ay walang gustong lumaban dito dahil sa pagkasabik at kakaibang lakas nito sa suntukan. Kaya naman napakasaya nito nang maging bahagi o undercard ng laban ni Cuadro Alas Janriel Casimero na isa rin niyang umanong idolo sa larangan ng suntukan. Bago ang laban ay may kartada na 18 wins, 15 knockouts at 2 talo si Vince Paras. At ang katunggali naman niyang Hapon na si Ayamo Hanada ay may kartada na 10 wins, 8 knockouts at 1 talo lamang. Noong nabigyan nga ito ng note galing sa promoter ni Casimero ay nag-training si Paras na husto kahit na wala itong maayos na boxing gym para mag-training. Kapos man sa mga kagamitan ay hindi ito naging hadlang upang mapigilan ang pag-iensayo ng ating pambato at nagsumikap si Paras sa kagustuhang matupad ang pangakong malupit na laban at maiuwi ang belt para sa mga boxing fans at para magbigay ng karangalan sa ating bansa. Fast forward sa face-off, mga kabady, makikita mo na napakalaking diferensya ng tangkad ng 2 warrior na animoy David and Goliath.
dehado man sa tangkad ay hindi nagpakita ni katiting na takot ang ating rising prospect at tila ba nagpapatawa pa ito pagdating sa loob ng ring ay mabilis na inatake ng Hapon si Paras gamit ang reach advantage nito. Gayunpaman ay nanlaban ng ating Warriors sa pamamagitan ng mga power shot at malilinis na counter punch. Nagpakita ng matinding accuracy sa pagbitaw ng malalakas na counter si Paras na nagbigay ng takot sa Hapon kaya panay atras ito sa laban dahil sa iniinda nito ang mga nagmamalakasang suntok ni Paras. Sa pamamagitan ng mga jabs at hooks sa ulo at katawan ay napanatili sa pag-atras ang Hapon na humantong sa dulo ng laban kung saan ay nanalo si Paras via unanimous decision. Labis na ikinatuwa ni Paras maging ng mga Filipino fans ang pagkapanalo nito. Sa saya nga ay napayakap ito sa napakagandang round girl at ikinatuwa naman ng boxing fans maging ng referee, commentators at hurado ang reaksyon at ngiting tagumpay ni Paras na ito. Naging trending din ito sa boxing community at pahayag ni Paras na I'm very happy to win this fight with national TV coverage at patuloy na umano siyang magsasanay para magbigay pa ng maraming karangalan sa Pilipinas. Pagkatapos manalo ng ating kampiyon na si WBA Asia South Flyweight Champion El Latigo Vince Paras ay pinatawag po ito ng sikat na senator na si Honorable Raffy Tulfo na lubos na ikinatuwa ang pagkapanalo at pagbibigay ng karangalan sa bansa ni Vince Paras. At dahil dito mga kabady, nagbigay si Senator Raffy ng 30,000 pesos bilang pabuya at matapos malaman ni Senator Raffy ang kalunos-lunos na kalagayan ng gym kung saan ay butas-butas ang bubong at tumutulo kapag umuulan at kulang na kulang ang mga boxing equipment, hindi nagdalawang isip na mag-abot pa ng 20,000 pesos mula sa sariling bulsa nito upang makatulong sa pagpapaayos nito at nangako rin ang senador na patuloy niyang susuportahan si Vince sa kanyang darating na mga laban. Naging inspirasyon ni Paras ang taong tumulong at kumukup sa kanya noong 15 years old pa lamang ito. Nanlilimos lamang noon upang makakain at pasilip-silip sa mga training session ng kanyang idolo at ngayon isa na ring kampiyon na lumalaban para sa pangarap at nagbibigay karangalan sa bansa. Sana nagbigay ng inspirasyon ang kwento nating ito at maraming salamat mga kabady sa walang sawang pagsuporta sa mga konteksto na aking tinatalakay. God bless at hanggang sa muli.